Tulak po natin yung 100 peso legislated wage increase. Eh na yung sinagot na ng Regional Wage Board. Kasi hindi na ipasa noon dahil sa deadlock ng House of Representatives at ng Senado. Ngayon, gumalaw ang Regional Wage Boards. Nagpapasalamat po kami sa Regional Wage Board, sa NCR. Saludo po kami sa kanila. At ngayon, ginawa po ng paraan para mapigil na naman ito doon sa Regional Trial Court. I hope that the Supreme Court or the judiciary can look into this. As mentioned by Senator Robin Hood Padilla, hindi po pwede na magkaroon po ng TRO dito sa mga utos ng regional wage boards. Kasi kung ganun po mangyayari, tuwing magkakaroon po ng increase, eh sino malakas at mayaman na mga negosyo at negosyante, sila po yung pupunta lang sa kahit sinong korte para magkaroon ng TRO. Hindi po tama yun, Mr. President. Maawa na po tayo sa ating manggagawa. They deserve better. Magkano lang naman po ang kita nila? $10, $11 a day. O, lagay po natin. O tama, $11 to $12 a day. Sa ibang bansa, it is $11 to $12 per hour kada ora. Dito sa atin, buong araw po yun. Eh magkano naman yung gasolina nila doon? Ganun po presyo ng gasolina dito. Magkano yung pamasahe nila doon sa ibang bansa? Ganun din kamahal ang pamasahe dito sa ating bansa. At ang pagkain at ang kuryente, na pinakamahal na kuryente na dito sa Pilipinas. Kaya maawa naman po tayo sa ating mga minimum wage earners, Mr. President. If I may, as your majority floor leader, Mr. President, I would like to propose a resolution. A sense of the Senate. We will cross party lines. Senator Robin Hood Padilla will lead the minority signature gathering, and we will lead the majority signature gathering to appeal to the judiciary to put a halt to the temporary restraining order para makapaginahawa naman natin mga kababayan na manggagawa. Yun lamang po, Mr. President. We will lead this crusade and hopefully ask a sense of the Senate to allow them to implement the 85 peso increase in minimum daily wage earners for NCR. Pagkatapos nun, Mr. President, excited na po mga taga Mindanao, Luzon at Visayas. Sana madagdagan din po sila ng konti, following the line of our NCR brothers and sisters. Maraming salamat po. Maraming salamat, Majority Leader. At nung naprobahan mo natin yung 100 peso legislative Thank you, boss. Thank you, boss. wage, that was 2025. Iba Thank you, pa boss. kung Salamat po. wala pang gera sa Iran, ang gasolina mababa pa lang, ang inflation po natin mababa pa lang. Pero ngayon, iba na po ang mundo. No, ang gasolina po ngayon, nasa around 90 pesos per liter. Foreign exchange rate, 61 pesos per dollar. At tuloy-tuloy pa ang gera sa Iran. Kaya itong, kung na-aprobahan mo natin ito, sa mas kalmadong sitwasyon, yung 100 peso minimum wage. Ngayon pa, na mas kailangan pa ng ating mga manggagawa. Kaya kasama niyo po ako, Senator Robin Padilla, sa ating majority leader, na manawagan sa ating mga kasamahan sa judiciary na alagaan at bigyan ng karampatan suporta ang ating mga manggagawa sa pamamagitan nitong minimum wage na ginawa ng Department of Labor. At ito ay dumaan sa tamang proseso. Dumaan to dito sa doon sa Regional Wage Board na ito yung proseso talagang nag-aaral ng sitwasyon at nakikita ng ating mga manggagawa. Yes, Senator Joel Villanueva. Yes, thank you, Mr. President. Just would like to associate myself with the statements made by our dear colleague, Senator Robin Hood Padilla. This afternoon, Mr. President, during our break kanina sa impeachment trial, I was able to visit our friends from the media and I was asked the same question about what happened, and my reaction was, I am confused, Mr. President, as chairperson of the Senate Committee on Labor, because as mentioned a while ago by Senator Robin Hood Padilla, Article 126 is very clear. Very clear, crystal clear. I don't know if you need an interpreter for this, Mr. President. Prohibition against injunction. No preliminary or permanent injunction, or ito,
verbatim, no temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings before the Commission or the regional boards. Our job here in the Senate for quite a long time, and the records of this representation will bail me out, we have been pushing our regional boards to act on these requests being made by our workers for so long, Mr. President, for so long. We have empowered our regional boards, yung tripartite, Mr. President, where the employers, employees, magkakasama po sila, makapag-decide para makonsult sila. And I remember, Mr. President, Senator Mig Zubiri would always look or call me or call my attention as the head of the Senate Committee on Labor na i-push natin yung sa region namin sa Mindanao, yung region dito sa Davao, sa Bukidnon, dito sa NCR, etc. Ito na po, Mr. President. And you know, I'm really confused, Mr. President, and that's why we are calling on the Office of the Solicitor General to immediately file, Mr. President, sa particular court din, Pasig Regional Trial Court. At maliwanagan po tayo, Mr. President. And I will also support if the majority of the Senate would agree to pass a resolution, the sense of the Senate. Hindi ko alam kung kailangan gawin yung sense of the Senate or Mr. President, tanungin din namin, meron pa po bang ibang explanation itong Article 126 ng ating Labor Code? Kasi parang napakalinaw po, Mr. President. And the fact that our Senate President himself made mention about all of this, our efforts during our time as chairperson of the Committee on Labor, yung wage increase, yung 100 pesos, legislative wage increase, yung ating pinupush na living wage. Mr. President, as you mentioned a while ago, ang inflation rate ngayon is 6.4%. Last year is only 1%. Ang laki unang diferensya dito sa nangyaring gera sa Middle East. Yung pong poverty incidents, yung ating food hunger incidents from 20% last year, that's 23% now, Mr. President, for families na hindi nakakakain. Doon sa Education Commission na kasama po tayo, Ginoong Pangulo, doon po sa Education Commission, 1 out of 3 ng mga estudyante from our basic education students nagsabi, Mr. President, na hindi sila kumain ng maayos sa isang linggo, nag-skip sila ng isang meal sa isang linggo sapagkat wala silang salapi na pambili ng pagkain sa kanilang hapagkainan. And so, Mr. President, if we hear something like this na hindi mabigyan ng tamang pondo o ng pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na, Mr. President, yung mga naghihigahos at walang ibang iniisip araw-araw kung hindi yung mga pamilya, anak po nila na kanilang papakainin araw-araw, malaking bagay po ito na nawala sa kanila. So, Mr. President, I am also joining our colleagues, Senator Robin Hood, Senator Mig Zubiri, and I think all of us, we have been talking about this, Mr. President, during the impeachment trial. Kami uli Senator Kiko kanina, Senator Risa, Senator Amy, we have been talking about this. What is going on? So, Mr. President, I hope and pray that maresolbahan agad itong nangyayaring ito at higit sa lahat, mabigyan natin kaagad ng tulong ang mga naghihigaws nating manggagawa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat din po. Maraming salamat, Senator Joel. Galing talaga ng idol ko. And we'd like to also put on record, Senator Jinggoy also sponsored the measure. Together with Senator. We'd like to also recognize Senator Bonfa after this, Senator Risa. Yes, we recognize the gentleman from Davao City Center, Bongo. Salamat po, Mr. President. Ako po'y nakikiisa kay Senator Robin Padilla, dating Majority Floor Leader, dating Senate President. Ito po yung matagal na natin pinaglalaban. In fact, si then Senate President Mig Zubiri ay pinaglalaban nga po yung across the board wage hike. In fact, nag-file din po ako ng Senate Bill 175 across the board 100 pesos na wage hike. Napakaliit po na halaga nito. At halos wala na pong halaga yung 100
pesos ngayong panahon ito. Malaking tulong na po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga manggagawa na isang kahig, isang tuka na wala pong ibang inaasahan yung araw-araw nilang kinikita. Lalong-lalo na po sa Metro Manila, sa taas po ng bilihin, sa taas po ng langis ngayon, napakaliit na po ng value ng peso. So sana po kikiusap tayo sa lahat. Sana may sakatuparan na po itong 100 pesos. Kung hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. At sana dito sa atin sa Senado, may pasa na natin ito para tuloy-tuloy na po ang pagtaas. Hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. At nakikiusap rin po tayo sa mga negosyante. Kung hindi naman kayo malulugi, sana i-share niya naman po ang biyaya ninyo sa buhay, lalo-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan. So I join our colleagues in our call for the implementation of wage hike in NCR. At only in NCR, sana sa buong Pilipinas, napakaliit po nito na sakripisyo na po sa mga malalaking negosyante. Malaking tulong po ito sa mga kababayan natin mahihirap na halos wala pong makain sa araw-araw. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bongo. I-recognize Yes, Senator Rizal. Senator Rizal, di ba? Boss, Salamat, Mr. President. At syukuran kay Senator Robin sa pagbanggit sa kasama kong si Akbayan Representative Percy Sendanya. Nakikisa po ako, Mr. President, sa panawagan ni Senator Robin na talagang dapat ipatupad yung 85 peso wage increase sa Metro Manila bilang isang unang hakbang sa tamang direksyon tungo sa isang living wage at hindi lang dito sa NCR pero sa lahat ng rehiyon ng ating bansa. Nakikiisa ako sa balak ni Majority Leader Mig Zubiri at sasali po ako doon sa isang resolution ng Sense of the Senate bilang pagsuporta muli ng ating kapulungan sa mga kababayan nating manggagawa. Nakikiisa ako sa panawagan ni Senator Joel Villanueva, sa panawagan sa Office of the Solicitor General, at idagdag ko na po sa Department of Labor and Employment na ang kalihim ngayon ay isang dati natin kasama dito sa Senado na pagtulungan nilang dalawang labanan yung kasong iyon sa Regional Trial Court. Nang sa gayon hanggat maaga, pa-dismiss po yung kasong iyon at hindi na po magpatuloy itong suspension sa pagpapatupad ng 85 pesos lang naman po ng minimum wage increase dito po sa NCR. Kanina umaga, Mr. President, statement po ako, dalawa ang pangunahing panawagan. Una, ito nga pong isinusulong natin lahat na pagpapatupad na ng 85 peso wage increase sa Metro Manila. At pangalawa po, Mr. President, para makabawi naman ang mga kababayan natin manggagawa sa double whammy na ito, na suspendido yung pagtaas ng sahod sa NCR. At yung pangalawang panawagan ko kanina umaga, Mr. President, ay ipatupad na yung inanunsyo ni Presidente ng SONA ng pagtanggal sa Systems Loss Charge at VAT sa charge na iyon sa bill sa kuryente nating mga Pilipino. Nang sa gayon, makabawi dyan sa double whammy ang working people ng Pilipinas na suspendido ang pagtaas ng minimum wage sa NCR at iintayin pa ba ang Pasko bago gawin ang sinabing policy direction na iyan sa SONA na tanggalin ang Systems Loss Charge, tanggalin ang VAT sa charge na yan. At muli bilang unang hakbang sa tamang direksyon na sinusulong natin, Mr. President, dito sa Senado, pag-review at pagwasto sa lahat po ng mga charges na pass-through charges pinasasalo sa mga customer ng kuryente, simula na sa pinakamalaki, yung generation charge. So, maraming salamat, Mr. President, at maraming salamat at mabuhay sa mga kasama. Maraming salamat, Senator Rizal. This
Friday, Ma'am, thank you po. tayo ng hearing doon sa system loss removal. Thursday, ang Committee on Energy, kasama po si, of course, our chairman, si Chairman Irwin Tulfo,